So ito po sinasabi nyo ngayon na mas marami at dagsa ang mga tao ngayon na umuwi sa kanilang mga probinsya. Ano po yung mas nakita nating mga naging problema dun sa iba't ibang pantalan ngayon? At handa po ba itong mga ports natin, especially dun sa matatao po na areas? Well, katulad po sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon na tayo po, paulit-ulit na po nating binabanggit yan sa programa nilang po ni Sir Ted. Makailang beses na po yan tuwing ako po ay inyong kakapanayamin. Kulang po talaga yung mga barko po no, na bumabiyahe po sa mga pantalan natin. In fact, yung nga pong naging problema dito po sa port natin sa Batangas at sa port po natin sa Lucena, yung pong biyaheng papunta pong Romblon, biglang dagsa po talaga yung mga kababayan natin pauwing Romblon. Kaya lamang po hindi po handa yung ating mga shipping operators dyan. At ang nangyari po kasi dyan, dalawang barko lamang po ang bumabiyahe dyan between Batangas and Romblon. Isang beses, isang araw lamang po ang biyahe. So talagang kawawa po yung mga kababayan natin na naghihintay na makabili ng ticket dahil wala naman pong online na booking system silang in place. So talaga pong pipila at maghihintay po sila kung kailan sila mabebentahan ng ticket. At yan po, nung nakaraang Lunes ay nag-intervene na po tayo dyan at sinabi po natin sa kanila na alam naman nila yung schedule, yung shipping lines po, no? Na kaya pinatikita na po natin yung mga kababayan natin at nang hindi po parang naghihintay sa wala yung mga kababayan natin. So, since ganito naman po yung sitwasyon natin every year, sabi niyo po kulang pa rin yung mga bumabiyahing barko, anong solusyon po natin dito para sa susunod na taon? Halimbawa, paparating na rin po yung Semana Santa para masiguro na hindi na po yan ma-experience ulit nitong mga kababayan natin. Well, ang ano po nga natin, ang huling panawagan po natin, pera po doon sa pribadong sektor na nag-ooperate po ng ating domestic shipping lines, nananawagan din po tayo at tayo po ay patuloy pong nakikipag-ugnayan po sa Department of Transportation no, sa mga nakailang kalihim na po dyan. Simula pa po yan ng panahon po ni Secretary Tugade, Secretary Bautista, Secretary Dizon at ngayon po kay Secretary Banoy Lopez at maging sa Maritime Industry Authority po na gawin na pong mandatory yung online booking system po ng mga shipping lines at nang yung pong mga shipping lines pakapagplano po sila ng maayos na makita po nila ahead of time kung gaano karami po talaga ang demand doon sa rutang yon at na makapagprepara po sila ng dami ng barko. Kasi po pag malaman nila na malaki ang demand for this particular date, dapat para magkaroon po sila ng pagkakataon na maagang makapag-deploy ng mga barko at hindi po magde-deploy lamang sila kung kailan nakita na po nilang maraming pila yung tao, no? Kailangan po talagang magkaroon na po tayo ng digital solution diyan. And at the same time, ang suggestion din nga po natin kay Secretary Lopez po at sa Maritime Industry Authority, siguro po ay kailangan na repasuhin na po natin yung mga polisiya po natin dito po sa domestic shipping sector na kasi po, Sir Ted, dekada na din po yan na pinatutupad. Mukhang hindi na po siya akma sa panahon ngayon at nakikita natin kulang ang pangangapital sa domestic shipping sector. Baka kailangan po siguro papasukin na dyan ng yung foreign participation at nang ma-upgrade na po yung yung kalidad ng serbisyo, pati po yung pangangapital po dyan ay magkaroon po ng panibagong pangangapital or investment dyan po sa sektor na yan. Sige po, Attorney Jay. Hindi po ba yun parang, di ba maaapektuhan naman po yung local sector natin noon? Hindi ba dapat ang maging solusyon po dyan is baka yung gobyerno ang dapat magbigay ng kapital sa kanila para hindi na tayo magpapapasok ng foreign sector? Kasi po, Ma'am Chacha, yan pong sector na yan, deregulated po kasi yan. In fact, pati nga po yung kanilang mga taripa po, yung mga sinisingil dyan, wala po nagre-regulate dyan. Kaya napaka-flexible po niyang sektor na yan sa pagninegosyo. Kaya tayo po, hindi po natin din maintindihan kung bakit hindi po mga kapital yung mga local na existing na nag-ooperate dyan. But at the same time po, kailangan din po siguro yung Marina o yung Maritime Industry Authority na magkaroon po ng approach katulad ng ginagawa po sa land sector, na magkaroon po sila ng rationalization doon sa mga ruta. No? Kasi simula po nung nagawa yung parang mga available na ruta na inaaprubahan po ng Marina, marami na po, Sir Ted, Ma'am Chacha, na nagsulputang mga bagong tourist destination na nakalimutan na.
Kaya hindi po ma-access yung mga bagong lokasyon, ng mga bagong destinasyon kasi may very limiting po kasi ang regulasyon natin, hindi madaling makakuha ng permit o lisensya yung mga barko para makapunta sa mga lokasyon na yun, ano, at very yung iba namang ruta meron pong certain degree of protectionism, yung mga existing operator diyan na ayaw magpapasok naman ng mga bagong operator. So kailangan po siguro talagang i-revisahin po yan at i-overhaul po lahat ng polisiya nila dyan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.